Maraming buhay na naapektuhan sa halos 1 linggo ng bakbakan ng militar at MNLF, Bishwari faction sa Zamboanga City. Tumigil ang kalakalan at komersyo dahil sa gulo. Kaya ang mga residente naglakas loob ng lumikas kahit halos katabi na nila ang panganib. Isinara rin ang buong lungsod sa pangambang makalabas ang mga rebelde at may madamay pang ibang sibilyan. Sa hanay naman ng militar, ilang sundalo na rin ang namatay. Bagay ang United Nations nangangamba na umano para sa buhay ng mga sibilyan, lalo na para sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Narito ang report. Ganito ang naging eksena sa Zamboanga City simula ng Lunes. Ang lungsod na sentro ng komersyo, tila isa ng warfield. Mayat-maya ang bakbakan sa pagitan ng militar at ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front, noon Bishwari faction. Ako sila lahat eh. Nakakabahala ng patuloy na pagdami ng mga namamatay at nasusugatan. Ilang sunog na rin ang naitala sa iba't ibang bahagi ng syudad, bunga ng sagupaan ng magkabilang panig. Nagumpisa ang gulong ito sa Zamboanga City nang lusubin umano ng MNLF ang ilang coastal barangay ng lungsod. Ayon sa militar, gusto ng MNLF na itaas ang kanilang bandila sa City Hall ng Zamboanga, bagay na di pinahintulutan ng lokal na gobyerno. We are part of the Sovereign Republic of the Philippines, and as an extension of the national government, we will never allow any flag to be raised except for the Philippine flag. Pero itinanggi ng MNLF na silang unang umatake. Gusto lang daw nilang mag-peace rally, pero pinaputukan daw sila ng militar kaya napilitan silang gumanti. We can condemn the Philippine government as the one who started all these things. Ayaw namin ng gulo, we have been consistent na gusto namin ng kapayapaan. Naniniwala Secretary General Abdul Sarin ng MNLF Central Command na gumagawa ng gulo ang mga tauhan ni Bishwari para makuha ang atensyon ng mundo. Gusto raw nilang iparating ang kanilang pagkadismaya sa anilay pagbabaliwala ng gobyerno sa kanilang 1996 peace agreement. Nakipagnegosasyon daw kasi ang gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na nauwi sa kasunduan para sa pagbubuo ng Bangsamoro political entity. Wala na kaming pag-asa. After 37 years of peace talks, pagkatapos they slammed the door to us to peace. Anong mangyayari yan? We had to look for our option. Nauna na silang nagdeklara ng kasarilan nitong Agosto sa Sulu. Nagpakalat din sila ng text message tungkol sa pagtatatag ng Bangsamoro Republic. Pero tutol ang ibang paksyon ng MNLF sa ginawang aksyon ng kanilang mga kasamahan. Ayon kay Romeo Sema, Executive Director ng MNLF Central Committee, hindi tama ang ginawang pag-atake sa mga sibilyan para mapakinggan ang mga hinaing ng mga rebelde. Our position is to exhaust all possible peaceful means for the implementations of the 1996 final peace agreement. So wala pa sa amin yung support the declarations of independence of Brother North. Sa pagtitipon ng mga lider ng MNLF Region 11 at Philippine Army sa Davao City, nangako MNLF 11 na makikisa sa anumang hakbang para maresolba ang gulo. Sa ngayon, tila hindi pa natutulukan ang gulo sa Zamboanga City. Hiling ng grupo ng MNLF noon Bishwari faction umalis sa mga sundalo at polis. Dapat na rin daw magtalaga ng isang third force na manggagaling sa international community na siyang magiging tagapamagitan sa sigalot. Ito rin ang tingin ng iba pang miyembro ng MNLF. Kailangan si diplomat ang kumausap kay Bishwari para mahinto ito. But the YC diplomat has to coordinate with our government, with Malacanang. Pag-usapan ito. Nilinaw naman ng ating gobyerno na hindi totoong itinigil nila ang pagpapatupad ng peace agreement sa pagitan nila at ng MNLF. Ayon pa kay Secretary Teresita Deles, ang Presidential Advisor on the Peace Process, tinanggihan ni Bishwari ang bawat proposal na aprobado ng kanya mismong kinatawan at ng gobyerno sa nakaraang 3 taon. When we would find a formula or language on which technical level there would be some understanding, Bishwari would come in and say no. It appears that all our work with all the different factions and all our work with the MNLF communities does not seem to make Bishwari happy. Therefore, what does he want? Ayon naman sa MILF, walang basehan ng pagkadismaya ng MNLF. Ginigit nila na ito dapat ang siyang ma-implement yung MNLF 1996 peace agreement. Final peace agreement. Opo. At ngunit katulad na ipapaliwanag ko sana, hindi naman walang basis yung feeling ni Brother Bishwari na naiiwan sila sapagkat yung
yung proposed Bangsamoro Basic Law, meron dyan provision patungkol sa electoral processes. Kung nandiyan yung Bangsamoro government, ang mga mamumunong mga leaders sa Bangsamoro government ay democratically elected, ano? Kahapon, bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa Zamboanga City. Nandito ako para padama sa inyo na Bombayan ay kasama nyo dito sa napaka-bigat na misyon na ginagawa natin dito. Naniniwala pa rin daw si Pinoy na makukumbinsi ang mga rebelde na itigil na ang gulo. Hindi sila pinayagan na makakalat pa ng lagim. Siguraduhin na walang unnecessary loss of blood. No, yung preservation of life is the paramount. Prioridad daw ngayon ang pamahalaan ng paghahanap ng mapayapang resolusyon sa gulo at ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga bihag na hawak ng grupo ng MNLF. Tiniyak din ng Pangulo na hindi maapektuhan ng gulo sa Zamboanga ang nagpapatuloy ngayong usaping pangkapayapaan sa Malaysia. Pinag-aaralan na rin daw ng gobyerno ang kasong isasampalaban sa MNLF faction ni Miswari. Babot na nga sa basilan ng bakbakan, katuwang pa umano ng MNLF ang Abu Sayyaf Group at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Bay ilan ding nasawi roon at nasugatan. Sa gitna ng gulo, kitang-kitang paghihirap ng libo-libo nating kababayan sa Zamboanga City. Sila mga biktima ng gulo na napilitang iwan ng tirahan. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng forced evacuation sa ilang barangay sa lungsod. Baging ang mga sundalo, larawan na rin ng pasakit. Ang ilan nga, nanilimahid at patuloy na lumalaban sa kabila ng mga sira-sirang combat boots. At sa bawat araw na lumipas, daman ang isip ng bawat isa, kailan babalik sa normal ang kanilang mga buhay. Kailan nila masasabing nakamit ang tunay na kapayapaan.